We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, naramdaman ang magnitude 5.4 na lindol sa Pagudpud, Ilocos Norte. Makibalita tayo live kay Gab De Luna. Gab? Chris, naramdaman ang pagyanig ng magnitude 5.4 na lindol kaninang tanghali dito sa Ilocos Norte. Nagtakbuhan ng mga tao palabas ng Kapitolyo ng Ilocos Norte matapos maramdaman ng lindol bandang alas 12 ng tanghali kanina. Kuha rin sa video na ito ang paggalaw ng mga aquarium sa loob ng isang pet shop. Kita ang pagtapon ng tubig dahil sa lakas ng pag-uga. Sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang lalawigan ng Ilocos Norte. Naitala ang epicenter nito 16 na kilometro mula sa hilagang kanluran na bahagi ng Pagudpud. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang bahagi ng Region 1 at Region 2. Sa Luwag City, pansamantalang lumabas sa kanilang mga tanggapan ang mga empleyado ng City Hall habang nagsasagawa ng inspeksyon ng City Disaster Risk Reduction Management Council sa mga gusali. Ito'y empleyado ni City Hall, mabalindang sumreken ni Jay new building. Dito'y sango, inspeken kailang dagiti building officials. May ilang nakaramdam ng hilo at takot dahil sa pagyanig pero walang naiulat na nasaktan. Tuloy ang monitoring at assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa nangyaring lindol. So far, naman wala pang reported damages or monitored. We are ongoing kasi yung assessment ng mga agencies. Samantala, naramdaman din ang lindol sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa Baguio City, nagkansela ang isang universidad ng trabaho at klase mula preschool hanggang tertiary level dahil sa mga naranasang lindol at posibleng aftershocks. Maayos na pinalabas ang mga estudyante kaninang alauna ng hapon. Samantala, Chris, patuloy naman ang monitoring at assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa kabuang pinsalang dulot ng lindol sa lalawigan. Pansamantala namang restricted ang ilang gusali kabilang na ang Bacarabel Tower na may 10 meter radius restriction dahil may mga bitak na nakita ang Municipal Engineering Office kaninang nag-inspect sila pagkatapos ng lindol. 2 beses namang nakapagtala ng aftershock sa bayan ng Pagudpud na may magnitude 1.5 bandang 12:30 ng tanghali habang magnitude 2.6 naman pasado alas 2 ng hapon. Paalala ng PDRRMO sa mga residente na maging alerto, huwag magpanik at tandaan ang dock cover and hold sa mga posibleng aftershocks. Chris? Maraming salamat, Gab De Luna. Samantala, isang motorsiklo ang sumalpok sa papalikong AUV. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Sa video, makikita ang isang AUV sa gilid ng kalsada na bahagi ng barangay Alipampang, Pusurubio, Pangasinan. Papaliko na sana ang AUV para mag-U-turn nang biglang sumalpok ang paparating na motorsiklo. Sa tindi ng impact, tumilapon ang rider. Agad naman na dinala sa pinakamalapit na ospital ang rider. Nagtamo ng bali sa paa ang rider na nasa mabuti ng kalagayan. Batid ng barangay na accident-prone area ang lugar. Pinag-aaralan na nila ang paglalagay ng karagdagang signages upang maiwasan ng aksidente. Palaging mag-ingat sa kayong mga nakamotor, huwag nang iinom kung magdadrive sila. Kasi Muslim na rin i-rescue ko, ma'am, puro nakainom. Saka masyado silang mabibilis.
Nakuha ang CCTV footage na ito sa Banawang Bantay, Ilocos Sur, ang pagsemplang ng isang rider sa gilid ng kalsada. Ilang ulit pang nagpaikot-ikot ang kanyang motorsiklo. Pauwi na raw ang 31 anyos na si Arnold Castillo nang masagasaan ng biglang tumawid na kambing. Nagtamo ng sugat sa katawan si Arnold na hanggang ngayon ay nasa pagamutan pa rin. Namatay ang kambing at walang nag-claim sa PNP. May karampatang parusa ang sinumang mapatunayang may-ari ng paggalagalang hayop base sa municipal ordinance. Kaya payo sa publiko, itali at huwag pabayaan ang mga alagang hayop para hindi madisgrasya sa daan. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sinimulan ng gibain ang overpass sa Arellano Street sa Dagupan City sa pagpapatuloy ng road elevation project ng DPWH. Para sa detalye, makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell? Chris, habang papalapit ang target completion date ng DPWH sa road elevation project dito sa may bahagi ng Arellano Street ay puspusan na rin ang kanilang konstruksyon. Isa sa mga nakikitang obstruction o kumbaga isagabal sa kanilang konstruksyon itong nag-iisang overpass. Kaya tinarget na rin ito sa kanilang clearing operation. Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways na gibain ang overpass sa bahagi ng Arellano Street, Dagupan City. Pinayuhan ng mga residente na iwasang maglakad o lumapit sa overpass dahil takaw disgrasya na ito. Hindi na rin umano angkop ang disenyo at laki ng overpass para sa road elevation project. Dahil sa demolisyon sa overpass, peligroso ang pagtawid sa kalsada ng mga pedestrian. Makikitang halos makipagpatintero sa mga sasakyan ang mga pedestrian para makatawid sa kabilang kalsada. Since wala naman pong choice kung wala yung overpass po. Hindi po masyadong mabilis yung mga jeep, ganyan. Kaya dyan na lang po kami dumadaan. Wala na po sir, hindi na po pwedeng daanan yan. Natanggal na yung mga gutter niya. Tsaka wala na pong flooring yan sir. Ina-assist po natin sila sa pagtawid, yung mga sasakyan para hindi sila maaksidente. Tiwala ang DPWH na matatapos sa March 30 ang road elevation project sa Arellano Street. Iba-iba naman ang pondo. Kaya as per request, kasi kung ma-aprobahan ka agad, yun, dire-direksyon na rin po. Habang kabi-kabilaan pa ang road elevation project sa lungsod, pinalakas ang poso visibility sa downtown. Nagiging bottleneck ng natin ngayon every morning, peak hour ng morning dito sa may Burgos and then dun sa may ginagawang daan sa may Perez. Chris, sa March 15, 2024 naman ang target completion date ng DPWH sa may A.B. Fernandez Avenue habang sa April 15, 2024 naman ang target completion date sa may MH Del Pilar Street. Dito naman sa Arellano Street dahil nga sa road elevation project halos mabura na yung mga pedestrian lane at hindi na nga rin madaanan yung ang overpass. Kaya paalala ng Public Order and Safety Office sa mga motorista magdahan-dahan sa pagmamaneho at hanggat maaari sundin yung 15 hanggang 20 kilometers per hour na speed limit para iwas disgrasya. At yan ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Bus, nasunog ang gulong habang lula ng nasa 30 katao na dadalaw sana sa isang burol sa Vigan City. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Patungo sana sa isang lamay sa Vigan City ang mga sakay ng bus na ito na bigla raw sumabog ang isang gulong sa likod. Sa video kita ang usok mula sa makina ng bus. Agad naman daw pinababa ng driver ang nasa 29 na pasahero na galing Abra. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, mekanikal ang pinagmulan ng apoy. Apan sa investigation po natin, doon sa braking system ng bus po, doon po nagsimula yung sunog. Doon sa sobrang init na po nung brake system, na nalusaw na yung parang rubber niya. Dagdag pa ng BFP, importanteng isaalang-alang ang blow bagets bago bumiyahe. Suriin ang baterya ng sasakyan, ilaw, oil, tubig, brake, air, gas, engine, gulong at sarili bilang driver. Malayo man o malapit yung biyahe, pagka marami po tayong sakay, dapat chinecheck po rin natin para din po sa safety ng mga passengers natin. Sa initial na assessment, 10,000 piso ang pinsala sa bus. Ligtas naman ang driver at mga pasahero nito. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.
No soda and junk food policy mahigpit na ipinatutupad ng MSWD sa mga daycare centers sa Calasiao, Pangasinan. May detalye si Jasmine Gabriel Galban. Mahigpit na binabantayan ng Municipal Social Welfare and Development Office ang mga pagkain ng mga daycare learners sa Calasiao, Pangasinan. Hindi pinapayagan ang pag-inom ng soda at pagkain ng junk food. Pangunahin kasi itong dahilan ng pagiging malnourished ng isang bata. Nakikipagtulungan sa national government through DSWD, nag-o-augment tayo ng mga pondo ng national government para masiguradong maiparating yung programa nating tungkol sa kalusugan sa mga bata. At para matiyak na masustansyang ipinapakain sa mga bata, namamahagi ng pagkain ng MSWD sa lahat ng daycare center. Kabilang dito ang mga sariwang itlog, prutas, mga tinapay at mga masustansyang inumin. Ginagawa po natin is may multivitamins distribution at saka complementary feeding like goods na po na binibigay. Malaking bagay para sa mga magulang ang libreng pakain sa mga daycare learner. Malaking tulong. Siyempre, nutrient din sa mga bata. Ganun. Sa assessment ng municipal nutritionist, nakikita nilang epektibo ang 120 days feeding program sa mga daycare learner dahil sa pagbaba ng malnutrition rate sa bayan. Mula sa may 30 bata na malnourished noong 2022, bumaba ito sa 5 bata noong 2023. Umaasa ang LGU na wala ng mga batang makararanas ng malnutrition ngayong 2024. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 28 anyos na rider nasawi sa aksidente matapos na mag-overtake at sumalpok sa kasalubong na kotse sa Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando. Bumulagtas sa gilid ng kalsada ang 28 anyos na kinilalang si Jake Batad matapos sumalpok ang kanyang minanehong motorsiklo sa isang kotse sa National Highway ng Cabugao, Ilocos Sur. Ayon sa PNP, nag-overtake ang biktima ngunit sakto naman ang pagdating ng kasalubong na kotse. Bali sa iba't ibang parte ng katawan ang tinamo ng biktima na naisugod pa sa pagamutan pero binawian din ng buhay. Hindi na nagpa-interview ang driver ng kotse na Tagalawag City. Nakipag-usap na raw ito sa pamilya ng biktima at nagbigay ng 30,000 pesos bilang danyos. Nasa impluwensya raw ng alak ang biktima ng mangyarang insidente ayon sa PNP. Kaya patuloy nilang paalala na iwasan ang drunk driving para sa sariling kaligtasan. Sa Santa Catalina, bali ang kamay ng driver ng Garong matapos masagi ng motorsiklo sa Provincial Road ng Barangay Cabaruan. Ayon sa pulis, agad dinala sa ospital ang dalawa na parehong walang driver's license. Nasa impluwensya ng alak ang driver ng Garong habang posibleng nasilaw ang rider sa ilaw ng kasalubong. Ligtas na silang pareho at nagkasundong aregluhin na lang ang aksidente. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mga tinatamaan ng ubod-sipon sa Mangaldan, Pangasinan muling tumaas ayon sa Rural Health Unit bunsod ng pabago-bagong panahon. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Pumunta sa Rural Health Unit ng Mangaldan, Pangasinan ang 37 anyos na si Suzette Miranda mula Barangay Bari upang ipatingin sa doktor ang kanyang 11 taong gulang na anak na ilang araw nang may ubot-sipon. Malamig kasi ang panahon, ma'am, kaya pabago-bago po yung klima, kaya nakakaubo na rin tsaka sinisipon. Tinatawag natin mga flu-like illnesses. Flu-like illnesses, ito yung ubo, sipon, lagnat, na kung saan, of course, very communicable, very contagious pa rin to respiratory droplets, airborne din kasi siya, no? Ngayong pabago-bago ang panahon, mahigpit na binabantayan ng Health Authority ang pagdami ng bilang ng mga tinatamaan ng ubo at sipon. Mainam pa rin umano ang paggamit ng face mask upang makaiwas na mahawa sa iba't ibang sakit. Bagamat madalas maubos ang ilang gamot, partikular sa ubo at sipon, tiniyak ng RHU na agad din naman itong napupunan para may maibigay sa mga nangangailangan. Kaya kung merong nakararanas na nag-ubo-sipon, magpa-check up na kaagad. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon.
Sinimula na ng Public Order and Safety Office ang pagkakabit ng regulatory sticker sa mga pumapasadang tricycle sa Dagupan City. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Umarangkada na ang pagkakabit ng regulatory sticker sa mga pumapasadang tricycle sa Dagupan City. 2,500 na unit ng tricycle ang target ng Public Order and Safety Office na makabitan ng regulatory sticker. Maliban pa sa 600 unit ng tricycle na may night franchise. Ang naturang sticker ang basihan na lehitimong namamasada sa lungsod ang tsoper. Para matapos na po sir at makabitan po na agad po yung tricycle ko po ng sticker. Tapos para wala po na pong iniisip po. Bago ang pagkakabit ng regulatory sticker, mano-manong iniinspeksyon ng otoridad ang tricycle. Kapag hindi pumasa sa pagsusuri, hindi kakabitan ng sticker. Ini-inspection namin yung mga headlight, mga placer, mga stoplight, mga ilaw sa loob, saka may basura. Para yung ligtas yung driver, yung passengers, kung kumpleto yung mga preno. Sa Marso ang deadline ng pagkakabit ng regulatory sticker. Sa Marso rin sisimulang kabitan ng regulatory sticker ang mga pumapasadang jeep sa lungsod. Babala ng poso sa mga tsoper na binabaliwala ang pagkakabit ng regulatory sticker. Magpapatupad kami ng mga panghuhuli sa mga kolorum at ang penalty ng kolorum ay 5,000. Kaya dapat mailakad na nila yung mga papers nila. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ilang gusali at kabahayan sa Mountain Province nakitaan ng bitak matapos ang naranasang lindol sa lugar kahapon. Tutukan sa report. Nakitaan ng bitak ang ilang gusali at kabahayan matapos ang naranasang magnitude 4.7 na lindol sa ilang lugar sa Ilocos Region at Cordillera kahapon, kabilang ang Mountain Province. Sa bayan ng Sabangan, nakitaan ng bitak ang ilang gusali sa Pingad Senior High School at Kapinitan Elementary School. Nagkabitak din ng riprap sa Barangay Bunayan. Sa bayan ng Tadjan, nakitaan ng minor cracks ang ilang gusali sa isang paralan. Apektado ng lindol ang 3 barangay kabilang ang poblasyon. Pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan na isailalim sa state of calamity ang bayan. Meron ng possibility if we will collect all the assessment kung kinakailangan na mag-declare kami, then we will declare the state of calamity for us to utilize the quick response fund for the assistance. Tuloy-tuloy ang assessment ng Department of Public Works and Highways sa probinsya. Malawakan din ang inspeksyon sa mga tulay at kalsada para makita kung meron ding naitalang danyos. Inaantay ko yung report kasi yung mga members ng rapid assessment, pati yung sa DepEd and other agencies. Sabi ko, as soon as you have report, you submit immediately. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patuloy na inaapula ng otoridad ang magkakahiwalay na insidente ng forest fire sa 4 na bayan sa Cordillera. Tutukan sa report ni Joan Punsoy. January 1 hanggang February 6, nasa 33 forest fire na ang naitala ng Bureau of Fire Protection Cordillera. 5 magkakahiwalay na forest fire pa ang kasalukuyang inaapula ng mga otoridad, kabilang ang forest fire sa Itogon, Bokod at Atok sa Benguet, at 2 pang insidente sa Bontoc Mountain Province. Ang isang challenges po kasi natin during the ground suppression, kapag nagkakaroon po tayo ng forest fire, is the terrain at saka yung topographical location po ng area. Aerial at ground-based suppression ang sinasagawa ng mga otoridad. 24 oras din na nakamonitor ang BFP, Office of Civil Defense Cordillera at iba pang ahensya ng gobyerno. Naglilinis tayo, gumagawa tayo ng fire breakout around 3 meters wide para po magkaroon ng natural barrier at hindi na po gumapang yung apoy.
sa may neighboring areas. Isa umano sa nakikitang dahilan ng otoridad kung bakit nagkakaroon ng sunog sa mga bundok ay dahil sa kaingin at clearing operations o paglilinis sa mga taniman sa bundok kung saan sinusunog ang mga natatanggal na halaman sa lugar. May matinding epekto rin ang nararanasang El Nino sa forest fire. Sa sobrang tindi ng init yan, ma'am, sa kaunting darang lang po ng apoy, pwede pong mag-ignite kaagad. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, unti-unti nang bumabalik ang ihip ng amihan pero hindi pa rin halos ramdam sa ngayon. Magpapatuloy ang maalinsangang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa easterlies na nananatiling dominant weather system. Habang yung amihan naman, tanging sa Batanes lang umaabot sa ngayon. Base sa datos ng Metro Weather, mababang tsansa na ulan sa Northern at Central Luzon pero maging alerto pa rin sakaling magkaroon ng pag-ambon o localized thunderstorms. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas at Mindanao. Nagumpisa na ang early registration para sa school year 2024-2025. Narito ang report. Nagsimula ng early registration o enrollment para sa school year 2024-2025. Magtatagal ito hanggang February 23, 2024. Layo nitong mapa-enroll ng maaga ang mga papasok sa grade 1, 7 at 11. Pag nag-enroll na yung mga upcoming grade 1 at kinder, maproproject na namin ang enrollment for the next school year. At ito ay ma-prepare na rin kung ilang classrooms ang kakailanganin, ilang teachers. Oo, maganda yung may early registration kasi kapag dating naman ng yung mismong enrollment na, hindi ka napipila. Wala ka ng problema. Bukod sa mga nabanggit na enrollees, hinihikayat din ng DepEd na magpa-enroll o enroll ang mga out-of-school youth at maging mga children with special needs. Isa lamang ang West Central Elementary School 1 sa mga paaralan sa rehiyon na nagtuturo ng SPED. Recognize na sila sa society. Sila yung may maraming kinikater na mga SPED learners. Maliban sa weekdays, pwede ring magpa-enroll tuwing Sabado. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Sa iba pang balita, ang Alacan River sa Mangaldan, Pangasinan dinaragsa ng mga nature lover lalo na tuwing hapon. Sundan sa report. Atraksyon sa mga residente at bisita lalo na sa mga nature lover ang Angalacan River sa bahagi ng Barangay Nibaliw, Mangaldan, Pangasinan. Sa video, makikita ang pagdagsa ng mga bisitang nais mamasyal sa ilog. Binabalik-balikan ito ng ilang bisita na nais mag-picnic at mag-unwind. Masarap daw kasing mamasyal sa hapon, lalo na kung malamig ang simoy ng hangin. Unwind, anti-stress, yung mga tanawin dito. Maganda rin. Siyempre, maraming taong kuwan. Ayon sa otoridad, tuwing alas 3 ng hapon hanggang alas 6, nagsisimulang dumagsa mga namamasyal sa ilog. Mahigpit nilang ipinatutupad na hanggang alas 6 ng hapon lang pwedeng mamasyal sa Angalacan River. Dinadagsa po ng mga tao yung ating ilog, especially dito po sa Nibaliw area. So, yung mga tao po namin dito ay talagang nagsasacrifice din po para magdagdagan yung oras. Dati hanggang alas 5 lang po kami, pero ngayon nabot na po hanggang 6 o'clock. Para lang po makita, mabantayan po natin yung mga pumupunta sa ilog. Paalala ng MDRRMO sa mga namamasyal na maging responsable sa pagtatapon ng basura upang mapanatili ang kalinisan sa kailugan. Yun po yung isa sa mga problema din po natin. So kahit na sinasabihan din po natin yung mga pumupunta sa ilog na yung mga basura po nila ilagay sa tamang lalagyan, iuwi na lang po sa bahay para doon na lang po nila itapon or kung saan po nila pwedeng itapon ng tama. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. GMA Regional TV at Philippine Red Cross nagsanib puwersa para sa Kapuso Bloodletting Day sa darating po na Biyernes, February 9. Tungayan sa report ni Raza Simorio. Hindi nawawala ng kliyente ang Philippine Red Cross Pangasinan Chapter araw-araw. Kabilang sa mga pumila si Aling Alicia na galing pang Bayambang. Kailangan daw masalinan ng dugo ang kasisilang niyang apo. Kailangan namin ng dugo ng apo ko. Kaya kami ng
dito ay wala kasing available nung una. Premature kasi, kaya mahirap. Ayon sa PRC, kulang ang imbak nilang dugo na ngayong araw ay wala pa sa 100 bags. Mataas daw ang demand sa dugo dahil sa dami ng mga sumasailalim sa dialysis at operasyon. Sa ngayon, pinagkakasya namin kung ano yung merong kaming supply. So as much as possible, kailangan may ma-serve kami na blood units sa mga kumukuha dito sa amin. Buti na lang daw at may mga walk-in blood donor. Sa ganun makatulong rin naman po, tapos malinisan na rin yung dugo ko. Kaya sa Biyernes, February 9, sanib puwersa ang Philippine Red Cross at GMA Regional TV para sa Kapuso Bloodletting Day. Isasagawa ito sa CSI Mall Dagupan City na magsisimula ng alas 8 ng umaga, habang sa covered court ng Barangay Kuta, Vigan City naman ang venue ng Kapuso Bloodletting Day sa Ilocos Sur. Target ng GMA Regional TV na makalikom ng sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangang pasyente. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. 3D paintings at optical illusion artworks ibinida ng mga local artists sa Vigan City. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando. Isang gallery ang binuksan sa publiko sa Provincial Farmers Livelihood Development Center. Laman ang mga obra maestra ng mga Ilocano artists. Bawat painting, nagpapakita ng sari-saring kwento. Iba't ibang medium ang ginamit gaya ng oil paint. May optical illusion paint rin na nagbabago ang edad ng imahe kung titignan sa magkaibang anggulo. Kasama rin sa gallery ang kilalang Ilocano painter na si Neofito Legasca na minsan na ring itinampok sa GMA Regional TV. Kalikasan ang madalas na inspirasyon ng kanyang mga likha. Ngunit ang agaw pansin, ang malaking painting na ito na kwento ng conversion ni St. Paul. Kaya't ko nga ma-appreciate dito tao, iso nga true painting, i-transfer ko ito ti canvas, already nung ito ti papananda at dadag iti makakita. May kategorya para sa professional artist, 18 years old and above at 17 years old below. Maliban sa painting, mayroon ding sculptures, digital art at 3D artworks. Parang nagiging avenue for support para sa ating mga Ilocano professional and non-professional Ilocano artist po. Plano ng provincial government na magkaroon ng mini gallery at art museum sa loob ng Kapitolyo na karaniwan umunong hinahanap ng mga turista. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.